At Lord, salamat po. Pinadama niyo sa amin yung pagmamahal niyo sa mga oras na ito po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na patuloy po kayong mangusap, Lord. At i-lead niyo kami po, Panginoon, dito sa devotion na ito. Pangunahan niyo kami po, Panginoon, Lord God. Mag-speak kayo, Lord God. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, mga kasama namin dito sa devotion po, Panginoon, ay maka-join din sila, maranasan din po nila at marinig din nila ang inyong mensahe sa araw na ito po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Lord, yung aming mind, yung aming heart, yung aming mga mata po, Panginoon, i-fix lamang namin sa inyo po, Panginoon. Lahat ng aming senses po, Panginoon, spiritual senses, mag-focus lamang sa inyo sa oras na ito po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. Sige po, Pastor Rory. Salamat po, Pastor Rory. Yeah. Dito po tayo, ang devotion po natin ngayon ay tung February 11, Is Your Mind Stayed on God by Oswald Chambers. Is your mind uh, stayed on God? Next, ano po, at ang verse na nakalagay po dun sa binigay ni Oswald po, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. Sa ibang salin po, remain po, uh, remain, tapos fix because they trust in you. At makikita po ito sa Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace those whose minds are fixed, remain in you. They will trust in you. Ito po yung pangako ng ating Panginoon sa araw na ito. Pagbubulayan po natin. Sige po, Pastor. Doon po sa ano po, yung perfect peace po, sabi niya ganun, makakamit po natin lamang pagka ano po, yung nakafocus lamang tayo sa Kanya. Sa church na yon po, when the Christians set their thoughts, their hearts sa ating Panginoong Yesus, they are flooded in an inner peace. So yun po yung binibigay sa atin ng ating Panginoon once na talaga nakafocus, nakastay yung mind natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya ganon. Matatanggap natin yung inner peace, yung perfect peace that only come from Him. So, sabi ni Oswald, ito, is your mind stayed on God or is it starved? Gugutom po. Starvation of mind caused by neglect. Ano po yung nagpapa-starvation, nagpapagutom sa atin? Ito yung negligent natin is one of the chief source. Yung pagkagutom nung mind natin, ano po ba yung pinipid natin sa mind na ito? Sabi niya gano'n. One of the chief source ng exhaustion and weakness in servants life, sabi niya ganon. If you have never used your mind to place yourself before God, then begin it to do it now. There is no reason to wait for God to come to you. Sabi po dito, di ba yung po bang pagka tayo ay nagugutom, wala, nakakaranas din po ako ng gutom. Pagka nagugutom na po ako, alam ko na pag nagugutom na ako, nakakaranas po ako ng hilo. Kaya nangihina ka. Diba? Nangihina ka. Di ganun din po yung mind natin. Ano po yung linalagay natin dun sa mind natin na ito?
nagugutom ba o empty. At lagi natin sinasabi nga na pagka hindi tayo nakakabasa o na nakakapag-devotion, hindi natin tayo, talagang manghihina po yung spiritual life po natin. At talagang doon natin mararamdaman yung pagkahapo, yung pagkagutom, talagang hindi lamang dapat natin busugin yung ating physical na katawan, tong tiyan natin, pero pati yung spiritual, yung mind natin, yung ano natin, yung spiritual life din natin, busugin din po natin. So ano po yung nakakaano, nakaka ano sa mind natin. Your thoughts, sabi niyang ganon, you must turn your thoughts, tung isip natin, your eyes away from the face of idols and look to Him and be safe. Kahapon po, alam niyo po ba nung talagang napakabuti ng ating Panginoon, sabi po dito kahapon tungkol doon naman sa mga yung senses ang tinatalakay po dito sa atin. No, kahapon inano niya yung eyes, sabi niya ganon. Fix your eyes. Ano po yung bring your mind and thoughts under control. Is your mind focused on the face of idols, your work, yourself? Sabi niya ganon. The face of idols. Ito po yung kung ano po yung kinahihiligan natin, yung po bang kumukuha ng atensyon, ng oras natin, imbis na i-devote natin yung time natin sa ating Panginoon, meron tayong pinagkakaabalahan. Maaaring ito ay yung yung trabaho natin, yung negosyo natin na umaagaw na kahit na sandaling oras, 20 minutes, 30 minutes, pero sa mga social media, ako lang talagang inaamin ko pagka manunood lang ako ng news, marami na pong nakakabit doon sa news na yon, marami ng dikit-dikit lalabas, and then pag pinindot mo marami na rin po lalabas na gano'n. So yung pag-browse natin ng ganun, kahit do sa mga social media, sa Messenger, sa mga ganun din po, ay talagang umuubos po ng ano. So ano po yung napipid sa mind po natin? Hindi ba kung ano yung nakikita at kung ano yung ng ating mata, ano yung naririnig natin, yun po yung pumapasok din sa minds po natin. So we have to turn your thoughts, your eyes away. Sabi dito, alisin natin ang lahat ng ito na siyang ano alis dun sa natin, devotion natin sa ating Panginoon. At i-fix lang natin, sabi nga nun dito, di ba, stay natin ang ating mind. Sabi niya ganun. Sabi ko, Lord, kagabi, napakinggan ko, do sa PLS, paano namin magagawa yung glory? Kasi nandito na sa atin yung glory, pero hanggang ngayon hindi pa natin magawa lahat. Attend tayo ng ganun. Meron pa ako narinig na ganun. Sayang na lang yung learning, sayang na lang yung kung hindi pa natin input into action. So, paano tayo mapuput into action kung hindi po na-activate, hindi po na-awaken, hindi pa na yung mind natin, yung mindset po natin. Di po ba? Kaya kailangan i-fix natin, we stay our mind. Tanggalin po natin yung lahat ng alis ng focus natin sa ating Panginoon. So, second, yan. Your mind is the greatest gift of God has given you. Yan, tingnan nyo ba? Sabi niya ganon, greatest, siya yung pinaka malaking handog sa atin ng ating Panginoon. And ought to be devoted entirely to Him. Sabi po doon, you should seek
You should seek to bringing every thoughts into captivity to the obedience of Christ. Makikita po natin sa Second Corinthians. Second Corinthians 10:5. Sabi sa Bible, in the Bible, God created man from dust and breathed life into him and giving him a spirit. Ito, binigyan niya tayo ng spirit, ng mind, heart, and soul. Kaya pala, itong spirit na ito, itong mind na ito, itong heart na ito, yung soul na ito, kailangan naka-fix lang natin. Naka-fix lang sa atin. Kasi ito, that's why He created us. Sabi niya ganon, to have close, intimate relationship with God. Create niya tayo para meron siyang makausap, para meron siyang maka-intimate sa atin. And yet, ito po yung nang inaano na sa atin, nawawala yung focus natin, yung mind natin, yung ito po lang yung sabi nga gano'n, simple lang naman po yung gusto ng ating Panginoon. Hindi ba ang ating Panginoon is a jealous God? Ayaw niya po na merong nawawala yung heart natin, yung isip natin na nadidevote sa ibang bagay. 'Di ba? And this will be the one of the greatest asset of your faith. Ito rin yung magiging asset natin. Kasi yung mind natin, kung ito ay punong-puno ng mga salita, ng words ng ating Panginoon, talagang ito rin yung magbibigay ng faith sa yung kalakasan natin, magpapatatag, sabi niya ang ganon. Ito, when time of trial comes, when your faith and the Spirit of God will work together. So, paano po yun? Paano natin mapapalakas yung ating mind na ito kung hindi natin pinipid? Hindi po natin pinipid ng magagandang mga pangako, ng mga salita ng ating paano tayo mapapatatag yung ating pananampalataya na ito. When it comes to times of trials, struggles natin, lahat ng ating mga problem lang, mga pinagdadaanan natin ng yan, doon tayo, ito yung magiging lakas natin. Kaya pala sabi ng Panginoon, kaya mga anak, magstay kayo, mag-focus kayo dito. Alam na kasi ng ating Panginoon na yung merong weak yung ating faith, itong katawan natin. Kaya lagi niya tayong nire-remind dito sa mga oras na ito. At sabi niya ganon, your faith and the Spirit of God will work together. Dalawa po yun. Sabi niya ganon, when you have thoughts, ideas, are worthy of credits to God, learn to compare. Sabi niya ganon. Isipin na lang natin. Tingnan nyo, aralin nyo, compare nyo, i-associate nyo doon sa mga yung nangyayari. Lumabas po tayo doon sa bahay natin, lalo na doon sa may probinsya po. Dito po talagang kitang-kito kahit na city siya, pero nakitang-kita mo talaga yung nature, yung ganda. Di po ba? Dito lagi po nilang inaabangan yung sunset. Yung sunset kasi kitang-kita mo dun sa baybayin ng dagat. Dito po sa Pinaka City talagang nakakalat po yung mga beach. Kung lalapit ka po dun sa na yon. At talagang mamamangha tayo. The rising and the setting of the sun, talagang ganun na lamang biro mo. Napakalawak ng kanyang tawag doon, yung nasasakupan ng liwanag pagka, 'di ba, yung init na lang, yung init na kailangan natin na vitamina, yung ganyan po. Nagiging rin, kung walang init na yan, hindi rin po matutuyo yung mga damit natin, hindi rin po tayo madadry yung mga natin. Kailangan din ng ating mga halaman, yung ganun po ba? So, yung shining of the moon, siya yung nagbibigay din liwanag. Yung moon na to, lalo na pagka sa gabi, di ba? Yung liwanag na yan, natatandaan ko po, nung maliit ako, nasa probinsya kami, eto lang po yung tanglaw po namin, yung liwanag ng buwan. Pag naglalaro kami ng piko sa gabi po,
Ito lamang po kasi nung maliit po yun wala pang gaanong liwanag sa mga poste nun. Nagsisilbing ilaw po lang namin nun ay yung liwanag ng buwan. And the stars. Ngayon sa ating kung nasa Metro Manila ka o nasa Manila ka area, bihira nating matunghayan yung mga stars na talagang walang nakabalakit. Kasi naagaw po ng mga ilaw sa mga streets, sa mga signboard, di po ba? Pero dito po, talagang sa open po yung clouds, yung ano po. Kasi hindi po maliliit lang po yung mga building dito, yung mga bahay lang po hanggang second floor lang. As much as possible, flat lang po yung kanilang bubong, yung simple lamang po. Pati yung mga mall nila talagang simple lang, parang naka-box type lang po siya. At ganun po siya ginawa nila kasi prepared po daw sila in case of yung malakas po yung bagyo kasi ito po yung daanan daw po ng bagyo. So ganun po natin titignan kung gaano kamangha at yung mga changing na season dito sa ano natin sa ating Pilipinas, wet and dry lang, di po ba? Tapos sa ibang bansa, merong, at tawag doon, winter, spring, summer, autumn, di ba? Apat yung season. At mamamangha ka talaga kung paano siya nagpapalit nung doon sa area ng malamig po sa bandang Antarctica, doon po sa talagang nagyeyelo ang kakapal ng yelo. And yet dito naman sa atin lugar, talagang nasa bandang equator, hindi po tayo nakakaranas. Pero salamat sa Panginoon, alam ko sa Philippines nakakaramdam by February, di ba? Kasi nakakaramdam ka pa rin ng lamig na yan. So ganun po yung kung mamasdan natin, ganun kabuti ang ating Panginoon. Ganun ka tawag doon ka prepared ang ating Panginoon. Nilikha niya ang lahat ng ito para sa atin. So, the greatest na na to, yung lahat ng minds na yan na talagang isiksik natin sa isip natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. At hindi ba pagka tayo ay struggled o kaya depressed o kaya ano na ang sumisiksik lahat ng ito at dito nanggagaling lahat kung ano po yung nangyayari sa natin, kung ano naiisip natin, lalo na po yung nakakaranas ng mga anxiety, depression, di ba sabi nga ganun sa mga i-detach mo muna siya, ialis mo muna siya kung at saan siya nadidepress, kung saan nagtitrigger. And ilagay mo doon sa lugar na kung saan nakakaroon siya ng peace of mind. Yung makita mo lang yung yung nature, yung dagat, tapos payapang-payapa, di ba nakakaramdam ka na rin ng peace of mind. Sige po, next next Sabi po dito, you will begin to see your thoughts are from God, as well as your mind will no longer be at the mercy of your impulsive thinking, but will always be used in the service to God. We have seen, sabi dito, our Father and did not remember. Sabi po dun sa awit. We have sinned like our fathers. We had done wrong and acted wickedly. Our father in Egypt did not grasp your wonders or remember your abundant kindness. Nandun po yung kabuuan nung 100, awit 106, 6 to 7. Sabi dito, then, prod, poke your memory. Sipin natin and wake up immediately. Wake up immediately. Natin, gisingin natin. Ano po ba yung na yon? Hindi ba minsan yung ating espiritu talagang ayaw kumilos, parang lazy, parang siyang naka-stagnant, naka na lang po siya ng ganon.
Yung po yung kailangan i-ano din natin sa isip natin. But God is not talking to me right now. Bakit kaya? Bakit kaya hindi na siya nangungusap? Alam niyo po ba, kahapon, sabi ko nga, Lord, talk to me. Marami tayong naririnig, lalo na sa mga message ni Pastor Mina, yung ganun. Ask God, what is your, what do you want? Talk to me. Ano yung gusto nyong gawin ko? Ano yung ano? Tapos habang nagluluto ako ng ganyan, sabi ko, Lord, ano na po ba yung nangyayari dito sa pinapagawa nyo sa akin? Yung assignment ko. Sabi ko, nag-pray na ako, yung ano. Alam nyo po ba, sabi niya, sabi niya, wait ka lang, sabi niya ganun. Wait ka lang, hindi naman, ibig sabihin, kumbaga sa sabi niya, inasik mo lang yung punla, inasik mo lang yung punla, at hayaan mo ako ang magpapatubo nun. Kaya it will take time. Ganon din ang ginawa sa atin, di ba? It will take time bago tayo ah ah nag-ano dun sa call ng ating Panginoon. Yung panawagan niya bago tayo at talagang sumurrender sa ating Panginoon. Yun yung sabi sa akin ng Panginoon. Hindi ganun kabilis ang proseso. It will take time. Kailangan in-nurture, kailangan mong diligyan, kailangan mong itong pinaghasik sa'yo, itong mga faith na dineclare mo, yung prayer na binigay mo para sa kanila, it will take time in His season. So, yun po yung yun yung isa sa mga bagay na pagka in-empty natin yung mind natin, yung focus natin na ito, inalis natin kung ano yung mga idols na ito, ay papalitan ng ating Panginoon yan. Nakakaano na tayo. Yung ano niya, yung maririnig na natin kung ano yung mind niya ay nagiging ano na rin natin, yung naiisip na rin natin kung ano yung nasa isipan niya. You ought to be. Remember, sabi nga ganun, pagka tayo ay nawawala do sa na yon, wake up, di ba? Sabi, eto, remember whose you are and whom you serve. Encourage yourself to remember. Iyan yung po yung gagawin po natin, isa sa mga gagawin po natin pagka yung mind natin ay talagang nawawala yung focus. Encourage yourself to remember and your affection to God, for God with increase tenfold. Ganon po yung aking ginagawa din. Ako sabi ko, Lord, ang hirap ko pong makasunod doon sa pinapagawa niyo sa akin. Hindi ako manunood ng ganito, yung ganito. Talagang inaalis ko. Sabi ng anak ko, Mama, hindi ka ba manunood ngayon? Pero the moment na buksan mo yung mga na yan, talagang, Lord, tulungan niyo ako na ako. Gusto ko talagang nakafocus. Pero totoo po, pagka the moment na nakafocus tayo, nakafix yung mind natin, yun, naka-align na po, nakakonect tayo doon sa ating Panginoon. Kaya yun, isipin na lang natin kung sino po siya at sino tayo sa Kanya, yung ating pinaglilingkuran. Siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nagbago. Siya yung nag-redeem. Siya yung nagligtas sa atin. Hindi po ba? Siya yung dahil sa pagmamahal niya, ay binigay niya ang ating Panginoong Hesukristo para tayo maligtas. Yun yung magi-encourage sa atin. And remember, your affection for God will increase tenfold. Ito po yung magpapalakas sa atin, magpapa-awaken sa atin. Di ba yun nga, sabi, paano natin ma-achieve yung glory? Yung biro mo, nagtugma yung sa Alder's Gate at saka sa puro yung glory to unleash, unfold. Di po ba? Paano natin ma-unfold kung mismo itong mind natin hindi po pa nakafix sa Kanya? And this is isa sa mga dapat nating gawin. Your mind will no longer be starved. Sabi niya, hindi na magugutom, but will be quick and enthusiastic, and your hope will be expressively
Right. So, yun po yung gagawin po natin. Hindi na po siya magugutom. I-feed natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, naalala ko po ngayon na 'di ba nung yung mga kanyang disciples, pinaalala sa akin ng Panginoon, 'di ba nung galing sila sa ministry na ganyan, yung pagpapahayag, mahayo na si Jesucristo na ganyan, kasama niya yung disciples. Tapos habang nagpapahinga, ang ating Panginoon, nandun po siya sa ano, sabi niya, Lord, kumain na po ba kayo? Di ba sabi niya naman ni Jesus, hindi niyo ba alam kung ano yung pagkain ko? Sabi niya ganon. Ang pagkain ko is to do His will, sabi niya ganon. Kung ano yung will ng ating Father. So yung po yung nagpapalakas, magpapaano din sa ganon din sa atin kung ano yung the moment na sumusunod tayo, the moment na hindi lang po tayo lumalakas, 'di ba? Pagka nai-encourage po tayo pagka meron po tayo na bigyan ng nakasunod tayo sa ating ating Panginoon. Ngayon, dito ako dinadala. Alam niyo po ba na talagang isa-isa ko pang pinapaalala sa akin ng Panginoon na, o ito tawagan mo, ito panalangin mo, ito mag-declare ka ng blessing. Kaya natutuwa naman ako. Talagang ang Panginoon, pinapaalala at sila din na sabi ko, o ito, binigay ka sa puso ko at ipanalangin kita. Kaya natutuwa ako sa ating Panginoon when we tune our thoughts, our mind to Him, merong direct na ibibigay sa atin. And we have to be obeyed. Diba? At dito sa ito po yung background ng Leviticus. Isa po itong Leviticus 11 and 12. Ito po yung mga pagkain tungkol dun pa man kaya, di ba, nung si Moises at saka ang ating Father God, kinausap niya si Moises kung ano yung mga bagay na nagpaparumi. Ano yung pwedeng kainin na hayop, ano yung mga animal na pwedeng malinis o kaya hindi dapat kainin. So, yung po yung at dito sa Matthew, tawag po dito, Matthew 26, 1 to 21, 1 to 25. At doon din po sa Leviticus, yung pong pagkananganak din po yung palang yung tawag po dyan, yung isang magulang, isang nanay, hindi pa siya pwedeng humarap sa mga tao na hindi natatapos yung kanyang pag-mens. Kasi di ba pagka ikaw nanganak, mahaba po yung period na naglalabas ka pa ng So, unclean pa siya. It takes 60 days. 60 days, it means 2 months. Sa atin ngayon, 3 months na, meron siyang inextend yung period na yon. Kaya inextend yung period na yon, nandun din po yung pag-aalaga, So, nababago po. At dito po sa doon sa Matthew, dito naman po ay yung Last Supper. At nabasa ko rin po dito kung paano yung time na to bago mag Last Supper talagang nandun na sa isip ni Judas yung i-betray si Jesus. At nalaman din ni Jesus kung paano siya i-betray. Sinabi niya rin bago siya nung naghahapunan na sila na merong magbe-betray dito sa na to. Ganon kaano yung ating Panginoong Hesukristo. Nalalaman niya yung mind ng mga disipulo niya. Ganon din po sa atin. Kaya nga tayo create niya yung pinaka-greatest na gift sa atin ay yung mind. Yung mind ng Panginoon ang siyang ma-captured natin. Di po ba? So, yun po yung mga background dito sa Leviticus at dun sa Matthew na ito. So, dito sa panahon natin, ano yung mga nagpaparumi sa ating minds na ito? So, alam na po natin. Next slide po. Sabi po ni Oswald, yung wisdom from Oswald.
The vital relationship with which the Christian has to the Bible is not he worship the letter, but the Holy Spirit makes the word of the Bible spirit and life to him. So walang ano itong ano ng Bible na ito unless na itong Holy Spirit talagang mag-speak dito sa ating ano ng Bible na ito. Siya yung nagbibigay ng buhay. Sabi nga, 'di ba, yung salita niya ang tawag doon, ah, ano tawag doon? Buhay. Buhay. Bakit buhay? Kasi nagbabago, nagtatransform ang buhay once na tayo talaga ay nangusap ang Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Hindi po ba? Kaya yun, ito yung iniiwan sa atin ng ating ni ni Oswald. So next slide po. Ito po yung karagdagan na reflection na nakita ko rin po sa isang ginamit do sa isang slide sa care group. Ito po yun. Makikita doon sa Jude 1:20 sa Jude 1 verse 20 to 21. Ito po yun. But you, my delightfully loved friends, constantly and progressively build yourself up on the foundation of your most holy faith by praying every moment in the Spirit. Tapos, do sa 21, fasten your hearts to the love of God and receive mercy of our Lord Jesus Christ who give us eternal life. So, ito po yung karagdagan. Paano natin how our mindset stay on God by constantly and progressively build yourself on your mostly holy faith. Ito na yung binigay na sa atin ng pananampalataya. At hindi natatapos po, yun po lagi natin naririnig. Hindi po natatapos yun lang pagtanggap natin, yung pagliligtas. Pero kailangan constantly and progressively. Hindi po yung kung kailan mo lang gustong ah ano tawag doon, kausapin ang ating Panginoon. Gusto mo lang manalangin kung kailan ka may time. Pero sabi dito, constantly and progressively, di ba? Hindi lamang po yung sisimba lang po tayo. Pero kailangan i-work out din natin. Meron din tayong participation dito sa ating faith na ating binigay sa atin ng ating Panginoon. Build yourself. Paano natin i-build? Ito nga, constantly na mayroon tayong communication sa ating Panginoon, moment by moment. Yung progressively, i-level up natin yung sarili natin sa magitan. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako dito sa online natin, yung devotion natin araw-araw, dito sa mga online na studies natin, sa mga care group, hindi rin po ako na, ano tawag doon, nababakante. Kasi praise God, kasi sabi ko, Lord, talagang gusto nyo na yung time natin, i-devote natin dito sa ano natin para walang tsansa yung kaaway na makapasok. Kasi yun yung po yun yung ano, the moment na grinab mo yung ano, dikit-dikit na po yun. Pero ato talagang kinakatch ng ating Panginoon yung ating attention. Even our minds, our heart, our eyes, our ears, lahat po yan. Yung whole body natin yan. At tapos sabi niya dito, pray in the Spirit. Di ba pagka nananalangin po tayo talagang hindi lamang po yung sa bibig, kundi yung innermost, yung pinakaano natin, yung spirito na itong na binigay sa atin, yung spirito na nandito sa loob natin, nandito na nga sa atin, sabi kahapon, tawag doon, yung is within you, within in your, sa, natin, sa spirit, nandito na yung glory na ito. Paano natin magagawa ang lahat ng ito? Ito, pray in the spirit. Sabi nga ganun yung pagka magtatangs ka, di ba, learn to
to speak in tongues. Pagka sa bahay talagang ito pagka nakikipag-ugnayan tayo, may mga personal na ano tayo, na-encourage tayo, nalilip tayo, na para bang lumalakas, lumaano yung espiritu natin, tumataas, level up, hanggang sa maabot mo na. Hanggang dun sa, yung espiritu mo, hindi lamang dito sa earth na ito, sa ano, kung hindi dun sa realm, hanggang doon sa pinaka-tatlo, tataas-taasan, doon sa kingdom ng ating Panginoon. Ito yun, ito yun. Pangatlo, fasten or anchor your hearts to God's love. Di ba? Yun. Yun po yung ano, pinaka ano ng ating ano, yung pagka nanghihina po tayo, yan, isipin na lang po natin, kagaya nung kanina, yung affection natin sa ating Panginoon, ano, talagang mag-i-increase. Isipin po natin yan. Ipasen po natin. The moment na tayo ay nanghihina, nanlulumo, o kaya lalo na doon sa mga trials o cam na dumadating sa atin, talagang ito po yung ilagay natin sa ating puso. So, diyan po yung ating ano, sabi po dito, um, God gives the one who trusts in the Lord Jesus Christ as Savior, as peace with God, and He will keep the believer in Jesus Christ covered in His own perfect peace. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah, Father, sa oras na ito po, Panginoon, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, we stand, Lord God, ang lahat ng aming mga nasa puso't isipan, sa aming mga mata kung saan man po, Panginoon Lord, na may mga idols pa, ay we confess, we lay down to you po, Panginoon. At tulungan nyo kami po, Panginoon Lord, na mapagtagumpayan ito, ma-overcome itong lahat ng ito, Lord God. So we can, Lord God, we can align to you, Lord God, our spirit, our mind, our soul, Lord God, our hearts po, Panginoon, our eyes, only you po, Panginoon, Lord God. At Lord, the moment we rise up, we wake up po, Panginoon, Lord, kayo na po, Panginoon, Lord, ang mag-take over dito sa aming katawan na ito, Lord God. Sabi nyo nga po, Panginoon, itong aming katawan ay templo. Vessel lang kami po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, Lord, ay nananatili ka dito sa aming itong aming katawan na ito sa aming mind po, Panginoon Lord. Set our mind po, Panginoon. At Lord, every moment, every ano, Lord, at mag-meditate kami, Lord God, kagaya kanina, Lord, sa inyong mga salita. Lord God, only you are the center, Lord God, sa aming buhay na ito po, Panginoon Lord. Moment by moment po, Panginoon. Increase, Lord, yung level our life, our faith in you po, Panginoon Lord God. As we come to you, as we, Lord God, yung paglakad ng aming destiny, yung purpose namin po, Panginoon, yung mission namin, Lord God. Only you, Lord God. Kaya pala po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa tuwing kami ay matutumba, madadapa po, Panginoon, ay nakaalalay kayo, Lord God. Salamat, Holy Spirit po, Panginoon, Lord, for this devotion, for this lesson. And keep our minds set only to you. Focus our mind to you po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong pagmamahal sa amin, Lord God. At Lord, i-connect nyo, i-align nyo ang aming puso't isipan na ito. So, aming panalangin, Lord God. In Jesus' name, we pray. And amen and amen. Thank you for letting me share itong devotion na ito. Salamat po. Amen and amen. What a wonderful word of God that He gave to us today and through His servant na kay Ate Lydia. Purihin po ang ating Diyos na buhay.
Bago po tayo dadako po sa ating sa prayer blast, ay tunay na uh, God leading us in a thanksgiving prayer for reminding us today that we need to stay on to God, stay tuned to God. And truly, God is continuing speaking to us. Katulad po kahapon hanggang ngayon at magpakailanman. Uh, sapagkat ang salita po ng ating Diyos ay buhay na nangungusap po sa atin. Kaya lang kung minsan hindi siya natin narinig because na nasabi po kanina. But if we want to listen and to hear the voice of God, let our eyes, our mind to fix on Jesus. Can we have a silent verse? And then let us give thanks to God. And this silent moment, my dear brothers and sisters in Christ, let the Holy Spirit speak to us right now in a couple of minutes. Now, let us give thanks to God. Let us all unmute and let us declare His awesomeness, His greatness in our life. If you have the Spirit or if you have the gift of Spirit in tongues, let us begin right now. Hallelujah, Lord God. We thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, for your goodness. Thank you, Jesus, for your word. Thank you for Kiara Bastan. Kiara Bastan. Yes, Jesus. We thank you, Papa King of for finding us. Thank you, Lord Jesus. That is noble, worthy of praise. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Jesus. Oh Lord, we give you thanks. Oh God, we give you glory. Jesus, thank you for everything that you have done for us. Holy Spirit, we praise you, we glorify you, we honor you. How awesome you are right now in our midst. And truly in your work, oh Father God, today you remind us again how to put our mindset to you. We thank you that you show us or you reveal us again, Lord God, how you much care, love on us. We glorify you. Jesus. Jesus Christ is mine.
Oh, Jesus Christ. We give you honor. We give you thanks. We give you glory. For the King of Kings, the Lord of Lords, and our Alpha and Amen. Okay, Lord, thank you. Thank you, Lord. Can we sing this song just being sung a while ago? I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Sing it. Take joy, my King, beneath what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Once more, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take Lord. joy, my Right now, King. nakikita ko, malaki-malaking puso. Puso ng God. Receive my heart. Sabi niyo, yung puso na nagmamahal sa ating lahat. Yung puso na tumitibok sa atin para sa lahat. Yung puso na kaya niyang ibigay muli yung kanyang buhay, yung kanyang pagmamahal. Yun yung kanyang pinaparating sa atin. Yung puso na ito na hindi tumitigil sa tibok, pagmamahal sa inyo. Come, sabi niyo ganun. Come, lahat ng aking mga anak na tinawag ko, naglilingkod sa akin, yun yung sinasabi niya sa mga oras na ito. Receive my heart overflows. At yun yung linalagay niya sa atin. Yung kanyang puso, nag-uumapaw na pagmamahal, ng pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig niya para sa atin. Lord, thank you, Lord God, for releasing this word, for releasing, Lord God. Lord, Jesus. salamat po, nagmanifest, Lord, yung presence niyo. Kanina pa, Panginoon, Lord. Alam po namin, Lord God, na kayo ito po, Panginoon. Yes, Lord, thank you. At Lord, isaturate niyo po, Panginoon, ang aming buhay, ang aming puso, ang aming mind na ito po, Panginoon. Patuloy kayong mag-speak po, Panginoon, yung glory niyo, Lord, yung sinasabi niyo, glory, ito na po yung Lord, that you are with us po, Panginoon, at mahayag at mahagpahayag kayo po, Panginoon, Lord, na marinig po namin, Lord God, ang lahat ng mga sinasabi niyo. Once we have tuned, we align ourselves po, Panginoon, Lord, pati yung puso namin. Thank you for giving up your heart to us po, Panginoon. Thank you, At Jesus. Lord, maging karapat dapat po kami, Lord God,
pag-ibig na ito na binigay niyo sa amin na nauna na kayong nagmahal sa amin, Lord God. At hayaan niyo na maipakita po namin. Lord, ito yung sabi ng kulang kami sa aksyon. Puro lang kami na plano po, Panginoon. Hayaan niyo itong season na ito ay makasunod kami, Lord God. Magawa po namin, Lord God, ang lahat ng ito. Speak to our hearts, speak to our mouth, po, Panginoon, at ma-release po namin, Lord God, dito sa aming mga bibig na ito, Lord. Remember, Lord, sabi niyo nga po kami yung templo niyo, Lord. Vessel lamang kami po, Panginoon. And salamat for your word. Salamat, Lord God, for reminding, Lord God. Salamat sa presence niyo. Salamat sa buhay namin. Salamat sa hininga namin. Salamat sa pagbabago niyo sa amin. Salamat hanggang ngayon po, Panginoon Lord God. Ay patuloy niyo kaming, Lord, tinatransform po, Panginoon. Dinadala niyo kami doon sa right path kung saan kami dapat, ano yung lalakaran namin. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Father God. Salamat, Lord Jesus, for taking us for our life to be holy, to be righteous po, Panginoon, because you are holy, Lord God. At salamat, Lord. Pinaging dapat niyo kami for your righteousness. Thank you for bringing us, Lord, for transforming us, Lord, into Yes. our lives po, Panginoon, and extend nyo po, Panginoon, Lord, ito sa aming pamilya po, Panginoon. Extend nyo sa aming mga loved ones, sa aming mga neighbors, sa aming po, Panginoon, Lord, mag-umapaw, Lord, ang lahat ng ito, ang pag-ibig nyo po, Panginoon, Lord, ay maranasan nila po, Panginoon. Let your love, let your glory shine ng nas po, Panginoon, at makita sa amin po, Panginoon, sa aming buhay. At sa tuwing kami lalakad po, Panginoon, Lord God, mabibless sila kasi kayo po yun. Kayo po yung makikita nila sa buhay namin, Panginoon. Yung glory na ito po, Panginoon, ay maranasan namin po, Panginoon. Dito pa lang po, Panginoon. Dito pa lang po, Panginoon, kung saan nyo kami linagay po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa presence nyo po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. How you awesome, Lord God, you are. How awesome your word today, Lord God. Oh, Jesus. Lord, we thank you for your holy manifestation. We thank you, Lord God, for healing for our brothers and sisters in Christ. We rebuke the sickness. We rebuke the pain. We cancel it, Lord God, in every body of our brothers and sisters in Christ. And thank you, Lord Jesus, for this day. Hallelujah. Jesus, thank you. Hallelujah. Can we ask for Pastor David for closing us in this portion, in this prayer? And if God gave you a word, Pastor David, We thank may you, Lord God, for your promise that you will never fail us and that all our prayers are answered. We claim, Lord God, and receive your supernatural healing, restoration, provision for all of us. The Word of God says that we should fix our eyes, our thoughts on the promises of the Lord because the promises of God never fails. He is our promise-giving God and promise-keeping God. In Jesus' name, Amen. Jesus. Can we ask for Pastor Pastor Jeneline is listening?
Sige po, nandito po si at Deaconess Emelisa was celebrating her birthday yesterday. Can we all happy birthday, Deaconess Lisa? Happy Happy birthday! birthday po. Thank you po. Thank you po. Bigyan ba natin ng cake? Sige po, bigyan po natin cake si Pastor Deaconess Emelisa. 1, 2, 3, ayan no. Via Zoom. Sige po, let us all unmute and declare a prayer for her blessing that God will give him. Yes, Let's Lord, we begin in prayer. release your blessing Father, we Amen. thank you for Lord for God, her we speak breakthrough, Lord blessing, God, sa aming kapatid. breakthrough in the life Thank you of for her Nicholas life. Emily, Lord God. Thank We you pray for more of for healing, Lord God. surprises. Thank you, In Lord the name God, of sa Jesus, kanyang fill her buhay. life and family, O pag-alala Life-life. God, ng with Panginoon much sa kanyang abundance. Bless niyo po, And Panginoon, that every Panginoon you that portion you niya also will sila na more and Lord fulfill God, the more desires lahat of her heart, O touch in niya God. Jesus' name. In Ang Jesus' kanyang name, puso blessing. amen. patuloy na It will magpapagdasal sa carry iyo. your Amen. glory Amen. in In Jesus' Jesus' name. name, amen. Thank you po. Tayo po ay patuloy po sa panalanginan ng pagpapasalamat po sa Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagkilos. Hindi ho namin may kukumpara, talagang may hahambing kahit na kanino pa man. Na gusto mo sa amin, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming tenga, ang aming puso, ang aming isipan ay nakatuon lamang sa inyo upang kami, Panginoon, ay tutuhanang lumalakad sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong pag-ibig ay magpawalang hanggan. Ang bawat mga aming kahilingang panalangin, Panginoon, ay tunay na inyong ikakaloob at ito'y iyong sinagot ng kapayapaan sa mundong ito, ang kaayusan sa bawat bansa, ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa mga kapatiran namin, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga may karamdaman nga, yung kagalingan, ang mararamdaman at mararanasan nila. Salamat. Ganun din po, Panginoon, sa bawat mga manggagawa mo na tunay, Panginoon, na sumusunod sa inyo, ay patuloy na yakapin mo sila at palakasin ang kanilang buhay pananampalataya. Ang mga bawat miyembro ay maging malalim, maging marubdob na naglilingkod din sa inyo, Panginoon, kaakibat ng inyong mga manggagawa sapagkat lahat kami ay inyong mga lingkod. Salamat po, Panginoon, sa oras na to na inyong pinanaras ang iyong kaluwalhatian, kapangyarihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pastor David, can we ask for the benediction? Our benediction, let us receive the words in Philippians chapter 4, verse 8. Now go, receive, and take with you the words of the Lord, that whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, let us think about such things, and let's receive the supernatural, miraculous provision, protection, providence in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen. Shalom. Thank you, Shalom. Sister Praise Lydia. be to Shalom God. po, shalom. Amen. Thank Salamat, Shalom. you. Ate Lydia, sa Shalom. inyong muna. God bless Glory us So, to all tomorrow God. po, po. si Ate Rona ang maglilid po sa atin sa po na bukas. And then, on that Thursday po, si Pastor David ang mangunguna. Friday, si Nani Conchita. Saturday po, si Ticonis Pay. And then Sunday ay si Ate Finet. So yun lang po ang mga
announcement po natin. Thanks be to God. Bago po tayo mag-iwahiwalay, pwede muna po tayo mag-open po ng camera. Take picture. 1, 2, and 3. Smile. Salamat po marami. God bless us all. Shalom. God bless Salamat po. po. Happy birthday muli. God bless po. Shalom.